simpleng bagay tulad ng pagpapagawa ng escalator, kung kaya naman palang gawin sa same day, no, nung araw ng Sabado, nung alas 10 ng umaga, nung nasira ito, bakit pa natin pinagpaliban hanggang Martes? Kung hindi pa ako tumawag, kung hindi pa ako nagsabi, dapat yon nagkukusa ang ating mga kawani na sila mismo, naiisip nila na hindi ito pwedeng maghintay. Tumagal ng halos 4 na araw bago muling maiayos ang nasirang escalator ng Shaw Boulevard Station ng MRT3 noong March 8. Ito yung escalator kung saan dumausdos ang mga commuter ng tren at hindi bababa sa 10 ang naging sugatan. Para kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, masyadong naging mabagal ang tugon ng MRT3 management na pinangungunahan ni General Manager Engineer Oscar Bongon. Dahil dito, inalis na ni Secretary Dizon si GM Bongon sa kanyang posisyon. Napakatagal po kasi bago naayos at hindi ko gusto yung attitude na hindi agad-agad inaaksyonan at parang dinidelay. Kinumpirma naman ng Malacanang na meron ng listahan ng mga pangalan ang naisumite sa Office of the President kung sino ang pwedeng pumalit kay Bongon. Nakapag-submit na po sa PMS at hinihintay na naman po kung sino po ang maaaring maging susunod na GM sa MRT. Sinubukan ng UNTV na humingi ng pahayag kay GM Bongon mula sa kanyang communication officer, ngunit hindi pa anya ito available na makapagpaunlak ng panayam. Dahil sa naging delay sa pag-aksyon ni Bongon, binigyang diin ni Secretary Dizon ang kahalagahan ng mabilis na serbisyo ng mga kawani ng DOTR. Kailangan po talaga magbago ang ating pananaw sa ating trabaho. Kailangan po mabilis tayong umaksyon kasi yung konting delay, yung konting aberya, napakalaki po ng hirap na idudulot nito sa ating mga kababayan. Samantala, ayon kay Secretary Dizon, maaari niyang sa susunod na linggo ay maipatupad na ang dagdag na 1 oras sa operating hours ng MRT3 sa gabi at dagdag na mga bagon. 1,300 na tao ang kasya sa isang bagon eh. Wow. Ganun po kadami, no? Kahit paano, mapapabilis ng konti kasi mas madami na madadagdagan ng isang tren ang bumabiyahe. Tapos kahit paano, luluwag po ng konti yung mga tren natin. Siguro pa by next week, early next week, mapapa-extend na natin ng 1 oras sa gabi ang ating operating hours. And then makakapagdagdag na rin po tayo ng kahit isang bagon muna. Sa kasalukuyan, ang last trip ng MRT3 sa North Avenue Station sa Quezon City ay 9:30 p.m. habang sa Taft Avenue naman sa Pasay ay 10:09 p.m. Kapag napalawig ang oras ng operasyon, magiging 10:30 p.m. ang last trip sa North Avenue Station, habang 11:09 p.m. naman sa Taft Avenue Station. Ayon sa ilang mga commuter na inaabot ng gabi, mas convenient sa kanila ang planong extended operating hours. Sa gabi, ang pagpipilian lang nila anilang sasakyan ay EDSA Carousel o magbubook ng ride-hailing transportation. Pero kapag EDSA Carousel anila, masyado ng siksikan sa gabi, habang ang mga ride-hailing transportation naman ay mas mahal ang kanilang gastos. Sa MRT kasi sir, mas mabilis eh. Kasi kumbaga dire-diretso yung biyahe niya. Kagaya sa sa carousel, minsan nata-traffic din kasi kahit nasabihin natin may sarili silang lane, may traffic din kasi. Mas convenient siya kasi actually pagka pauwi ako dito ng QC, medyo mahirap humanap ng sakayan and medyo hassle kasing mag-carousel kasi gitna pa ako ng Makati na go-work. So maraming commute and yung additional na 1 hour is a very big thing para sa mga commuter na kagaya ko kasi if may extend siya ng until 10 p.m. let's say na 10:30, yung travel time namin is mas malilesen. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.